Pamilyar ba tayo sa salitang propaganda? Ito ang ibig sabihin, ideas, facts, or allegation spread deliberately further one's cause or to damage an opposite cause. Also, a public action having such an effect. At sa bidyong ito ang pag-uusapan natin. Ang mundo nating ginagalawan ay gumagamit ng tinatawag nating propaganda, kung saan nag-i-spread sila ng ideas, facts, or allegation para kanselahin ang turo ng Biblia upang hindi paniwalaan ng tao ang sinasabi ng salita ng Diyos. For example, ang Biblia ay nagtuturo na ang tao ay nilikha ng Diyos sa kanyang wangis, ngunit ang tao o ang mundong ito ay nag-i-spread ng teorya patungkol sa ebolusyon ng tao sa pamamagitan ni Charles Darwin na ang tao ay nagmula daw sa isang unggoy. Isa ito sa mga move ng mundo para kanselahin ang katotohanan ng Biblia at bigyan ng hadlang ang tao para hindi maniwala sa isang Diyos na lumalalang ng lahat ng bagay. Ginagamit din ng mundo ang mga pelikula o movies para ibahin ang perspektibo ng tao. Hindi ko sinasabing lahat ng pelikula ay masama dahil meron namang Christian movies na ginagamit ng Diyos para makita at makilala ng mga tao ang Diyos na buhay. Pero maraming tema ang ginagamit ng kaaway para lasunin ang kaisipan ng mga tao, lalo ng mga bata na susunod na henerasyon. At naniniwala ako, nagagamitin ito ng kaaway sa huling panahon para mandaya ng lahat ng tao. Pero nais kong pansinin lamang ang mga pelikula na may temang ganito: alien invasion, zombie apocalypse, at natural disaster. Naniniwala ako na gagamitin itong mga temang to sa huling panahon, lalo na sa Great Tribulation. Dahil napaisip rin ako noong nabasa ko ang aklat ng pahayag, bakit maraming tao ang hindi nagsisisi sa kanilang mga kasalanan kahit sobrang hirap na ng kanilang mga nararanasan. Ganitong maiwan sila sa rapture, pahirapan sila ng mga abyssal demon, o kaya naman lumindol ng napakalakas. Hindi pa rin sila natitinag sa kanilang mga gawang mali, kung saan dito papasok ang propaganda ng mundo para makapag-isip ang mga hindi nakakakilala sa Diyos na baka isa lamang itong napapanood nila. Una, tulad sa pagdating ng Panginoon, sa ikalawang pagkakataon, dadagitin ng Panginoon ang mga mananampalatayang para sa Kanya. 1 Thessalonians chapter 5 verse 2, kung saan marami ang mawawala sa mundo at maglalaho na parang bula. Dito papasok ang propaganda ng mundo. Iisipin ng mga hindi nakakilala sa Panginoon, ito'y isang alien invasion lamang. Hindi magiging option sa kanila ang pagsisisi. Pangalawa, sa Biblia, darating ang panahon na papahirapan ng Diyos ang mga taong hindi nananampalataya sa Kanya sa pamamagitan ng mga abyssal demon. At lahat ng matutusok ng kanilang mga buntot na parang alakdan, sila ay pahihirapan at tatakas ang kamatayan ng 5 buwan, kung saan pipiliin nilang mamatay at hindi sila mamatay sa hirap. Revelation chapter 9 verse 6. Pero kung iisipin natin, bakit nga ba hindi pa rin sila makapagsisi kahit nakikita na nila ng kanilang mga mata na hindi mamatay-matay ang isang taong putol na ang katawan? Dahil kanilang iisipin lamang, zombie apocalypse lang ang nangyayari. Dahil na-train ng mundo ang mga tao sa mga pinapanood nilang ito. Kung kaya't marami pa rin ang taong hindi maniniwala sa Panginoon at hindi magsisisi sa kanilang mga kasalanan. Pangatlo, sa Biblia gagamitin ng Panginoon ng isang lindol na sisirain ang lahat ng gawa ng Antikristo, ang kaharian niya, ang lahat ng mga umaanib sa kanya, at mababasa ito sa Pahayag chapter 16 verse 18. At marahil gagamitin ng mundong ito ang kanilang propaganda, kung saan ipinalaganap ng mundong ito na meron darating na tinatawag na Big One, isang lindol na sinasabi ng mundo pero hindi sinasabing galing sa Panginoon. Tulad ng pelikulang San Andreas, marami pang iba. Ang bidyong ito ay nagbubukas ng kaalaman sa bawat isa patungkol sa gawa ng mundo na gagamitin ng Antikristo sa huling panahon para lasunin at ibahin ang kaisipan ng tao patungkol sa ginawa ng Diyos at sa mga gagawin pa niya sa susunod na panahon. Kaya kung kinakausap ka ng Panginoon sa bidyong ito, nakatulong nawa ako sa iyo para makita ang mga bagay na matagal nang tinatago ng mundo. Pakishare naman at God bless sa bawat isa.